God is good, God is great para sa akin. And I'm forever thankful for that. Kung ano man nangyari sa buhay ko. Hindi ko sinasabi maging role model ninyo ako. Dahil sa my past, hindi naging good example ang marriage ko na maraming betrayal and everything na hindi ko ma-imagine na magawa ng partner ko. So, hindi ko sinasabi maging role model ninyo ako dahil kung saang bansa ako, nagkaroon ako ng freedom to choose na na tanggalin ang mga taong hindi dapat sa buhay ko. And I have a capable of doing that, you know, kasi intention ko lang naman is to be happy, you know, to be with the guy that I love and love him unconditionally. Pero hindi ko akalain na lahat pala ng binibigay ko, na-create pala ako ng monster sa buhay ko, na isang multo at isang nakakatakot na monster pala ang ginawa ko because I give all na lahat ng mga bagay na akala ko makontento siya kung sino ako. Hindi pala yun. And all marriages is not bed of roses. Sa totoo lang, hindi lahat. Okay? And sad to say, it ends. And I decided to go back here in America. At nakatagpo ako ng tamang tao na I forever grateful sa mom ng asawa ko. Dahil hanggang ngayon, we almost 24 years of marriage, hindi siya nagbago. No matter what. Talaga siya pa rin ang taong palaging pinapasaya ako. Pag ako malungkot, hindi man niya maibigay mga bagay na gusto ko, pero at least makontento kami sa buhay. And we're happy. Yan ang importante sa buhay, di ba? Dahil marami talagang mga mag-asawa ngayon na hindi nakatagpo ng tamang tao, kaya sila naghiwalay. And isipin ko lang yung buhay ko noong sa Pilipinas ako, what if I stay? Ano kaya maging buhay ko? Dahil ako hindi nirerespeto ng asawa ko at hindi binigyan ng halaga. Baka ako maging isa sa labandera ninyo, planchadora, masakal pa. Maging kasambahay ninyo. Ano naman ang pinag-aralan ko sa Pilipinas? 2 years course lang na medical secretary. Ano naman ang maging life ko, okay? Hindi ko ma-achieve lahat ito. But it happens. Hindi ako nawalan ng faith sa Lord. Kaya, ako naman ni-bless niya where I am today. Na hindi ko kailangan mag-effort. Mag 24/7 nakadilat para magtrabaho. Para palamunin ang magiging mister ko. Na ako ngayon, siya mismo napapalamon sa akin. Diba? Kasi pal nga ako, diba? Wala naman akong trabaho dito. At ako tagapag-alaga lang ng mga anak namin. Yun ang aking papel dito. At we're all na happy kami sa buhay. Kaya nga, dapat tayo magdasal palagi kasi hindi natin alam ang mabuhay. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako church goer. Kasi minsan nakikita kami sa simbahan.
Yung mga tao na kung magdasal, akala mo parang isubsob na yung ulo sa, sa Bible nila. At saka may mga talokbong pa. Pero sa totoong buhay, hindi naman totoo. At ako, sa TV lang, okay na ako. Taimtim pa yung panalangin ko, di ba? Saka forever talaga ako grateful na nangyari ito sa buhay ko. Can you imagine, sa Pilipinas ako. Tapos, ganun ang buhay ko. Hindi ko lang maisip kung ano ang maging sitwasyon ko. Pero dito, sa buhay ko ngayon, hindi ko kakalain maging nanay ako ng 3 bata. But I lost one. Mga 7 months yun nawala siya. But she replaced all the blessings. Hindi ko naman sinasabi na lahat yun happy memories, merong sad, ganun talaga sa buhay, may up and down. But at the end of the day, bumabalik pa rin kayo sa tinatawag na commitment ninyo. Na maraming nakapaligid na tukso o ano, pero bumabalik ka pa rin sa square one doon sa number 1 mo. 'Di ba? Yung commitment mo and respect mo sa asawa mo para magiging anuman ang magdumating na unos at problema nyo sa buhay, asawa mo pa rin ang babalikan mo. Yung commitment yung na dalawa. At forever grateful ka at pasalamat dahil sa lahat ng yon na mga tiniis mo, mga sakit. Ang kapalit pala ay ginawa at masayang buhay na hindi mo hiningi pero kusang ibinigay ni Lord sa'yo. That you forever be grateful and happy where you're at. Diba? Kayo, anong pasalamatan nyo sa Diyos? Kasi ako, yan talaga ang pinapasalamatan ko every day, the time I wake up every morning, kung saan ako